Ayan, maraming salamat po, Cons Agnes Pangan. Ayan, habang nagkukwentuhan kami, alukin ko kayo ng bigay ni Cons Agnes. Chocolate! Wow! Cons Agnes, maraming salamat. Pwede. Ako ng ano yun. Bon, salamat po. Napakasarap niya rin inyong ibinigay kahit di pa namin natitikman. Ate Sol, baka gusto niya. Ay, magpapakape si Mark. Magpapakape si Mark. Kuya, Ate Sol, baka gusto niyong tikman na. Thank you so much. Ay, kung magpapakape ka. Kwentuhan tayo habang di dumadating si Doc. Galing po kaming convention po ng mga doktor. Ng mga doktor. Kaya ko, magaling nga. Sarap. Nox naman. Sarap talaga. Cons, masarap daw. Salamat po. Salamat po. Si Carlo pala, magaling kumante. Napanood mo ba? Napanood ko. Live na live. Gusto ko na hilahin palayo eh. Sabi ko sana, tama na. Actually, gusto ko pa talaga kumanta nun. Si Teresa siguro nahihiya na. Hinihila na ako pababa. Sabi ko, iisa pa ako eh. Pero Hinihila na ako, sayang. kumakanta ka pala, no? Depende po sa sa pagkakataon. Kapag napagbigyan ng Ng mic, ayaw mo Ng nang mic. tanggalin. Sinabayan ko si Daddy, kumanta kami dalawa. Pero si Nakikilaan. Docsar talagang kumakanta din eh. Nakita ko na rin kumanta si Docsar. Sila nila Sec Olive, no? Yan ang araw pagka pakakantahin sa isang kokos. Tatawagin na ako niyan. Susunod na siya sa akin. Ikaw ang unang kakanta. Ngayon pagka alam ko Kumanta nang si Daddy. pag alam ko nang ang kanyang tono yan, nakukuha na yung tono ko. Lelelo na ako ng kanta nun. Nagsosolo siya. Pag kami nyo wala siya sa tono, sasabayan ko na uli. Ngayon, kaya na niya mag-solo, no? Oo. Ibig sabihin, kuya, matagal na talaga kayong mag-asama ni Vice, no? Na, oo. Hindi pa kayo nagkakasawaan. Nagbababag kami minsan, kaya lang, media oras lang. Ganun si Bal. Nagsasawa na siya. Kasi sa akin na gusto sumama. Ganun si Bal. talaga. Halimbawa, nagalit siya sa'yo ngayon. Napansin ko nga kanina, hindi siya kay Vice sumabay sa'yo. Oo. Alam mo ba, si Bal, pag yan eh, kahit mainit ang ulo, kahit nagbabag kayo ngayon, pinakamatagal na yung media oras, bati na kayo. Wala na sa kanya yun. Ganun siya. Kaya nga kay Bal, ang politika, para lang kurtina. So one day, lang yan. Hahawin mo lang, pagkatapos, isasarap mo na. Tapos, Kasi, kasi siya hindi politika ang idinayo niya dito, kundi talagang serbisyo, no? Oo. Isipin mo, 6 years kaming nakabakante, hindi kami nakapwesto sa bahay ng Karumpin. Tuloy-tuloy yung aming serbisyo every Sunday. Noon. Sunday? No, Nung hindi pa panalo si Vice. Etong lang. 6 years yun, hindi siya nakaupo. Hindi siya kasama ka nun, Kuya Carlo. Hindi eh, madalas si Daddy kasi linggo nang nag-ano si Daddy. Nagwo-work ka Pero nun. minsan, may work kasi ako nung time na yun. Kaya sila yung So, ibig sabihin, kahit hindi nakaupo si Vice, nag-medical Anim pa na rin kayo taon, mission. tuloy-tuloy tuwing linggo. Every Sunday. Saan nyo ginaganap? Sa bahay nila. Bahay sa Di ba? Sa poblasyon. poblasyon. Walang bahay. Napakabait naman ni Kuya Mark. Salamat po, Kuya Mark. Halika rito at makipagkwentuhan ka. Makipagkwentuhan ka sa amin. Sobrang sarap ng tsokolate ni... Halika na, Kuya. Thank you, Kuya. Sobrang sarap ng tsokolate ni Gonzales, nakakasamit. Salamat, Kuya Mark, sa kape. Eto pa yung chocolates. Ubusin natin. Mark, may chocolate dito, Ate Sol. Rose. Rose! Pero Kuya Carlo, anong course mo? nursing po. Saan? Sa Martinez. Sa Martinez. Opo, graduate. So talagang nakalinya ang iyong kurso sa kay daddy mo, no? Dapat po kasi mag-ano din ako mag-medicine. Medicine. Hindi ko na nakahilig eh. Kaya ang tinapos ko na lang po yung Nursing. po. Pero yung mga kapatid ko, sila yung doktor na rin. Wow! Ay, kanina nga may kinuwento nga si Doc Zar kanina na yung palang isa ay colonel na, surgeon din, at na-destino sa Marawi. Opo, bali No. naging Marawi hero din siya kasi nung kasagsagan ng war sa Marawi, napabidan po siya doon bilang siya yung medical corps at
ano po siya nun commanding officer din siya. Kaya siya po yung nag-lead sa mga medical, sa mga ano po, yung mga first aid. Kaya kasama po siya dun sa ano, sa Marawi Siege. Nasa field din siya. Oo, sa field din. Abe, buwis buhay yun. Oo, buwis buhay talaga yun. Nung, Dahil, syempre, oo. frontline po Siya Kaya yung, nga. kumbaga, dito yung gera, tapos, andun din siya sa ano, nasa likod lang. Pero ibig sabihin, hindi pa rin safe yung ano niya. Hindi naman siya nakadestino lang sa isang barracks para ano. Kumbaga, nandun din po siya sa likod ng mga sundalo na lumalapit sa So, Marawi. yung sa ano very private si Doc Zar Although kahit na talagang nakakatuwa, nakakabilib na ganun pala, naging hero din pala yung kanyang isa sa mga anak. Hindi niya yon na-share in public di ba? Although proud siya doon, pero talagang ang ano nyo, nasa dugo nyo ng public service, no? Opo. Mahirap yun. Nakakatuwa, ang galing. Tapos, nung panahon na yun, tinago pa sa amin ni Kuya yun. Parang mga ilang linggo na po nakakalipas, bago lang niya sinabi sa amin. Pero ang unang nakaalam si Daddy. Na nasa Marawi siya. Oo. Si Daddy, ako, pinakahuling nakaalam po si Mami kasi ayaw niya mag-alala din si ano. Gaalala yun. Kaalala yun. Siyempre. Kaya nung natapos yun, pinatawag siya sa Malacanang, binigyan siya ng award. Talaga sa Malacanang ang awarding. Galing ano. Opo. Hindi Hindi rin niya pinagmalaki yun. Oo nga. Di sa akading si mismong President Duterte nung panahon na yun, bumaba sa Marawi para bisitahin lahat ng mga kanyang mga militar, mga Colonel, no? Colonel. Pero nung time po na yun, pa lang siya, Lieutenant Colonel pa lang po siya, hindi pa po siya nataas ang rank. Kaya kahapon, nung kami pumapasok sa Camp John PMA, si Carlo Driver, pinara nung military. Bukas yan ang bintana. Sir, saan po tayo? Colonel Candelaria. Yes, sir! Go! Ganun. Before this, kuya, nag-work ka. Opo. Tapos, kasi nung kampanya, nakita na kita di ba? Opo. Kasi bali po nung pandemic, sarado din po kasi sa po kasi ako nag-work dati sa brokerage, sa customs. Sarado po ang pier, wala po kami masyadong shipment na parating. Dahil nga gawa po ng pandemic, saka naka-ECQ po lahat Kaya ang nangyari po, nasasama naman po ako kay Daddy pag bumababa po dito sa kalumpit ng mga panahon. Kasi siyempre, dahil kahit panahon din po ng pandemya, talagang Pero sabi mo nga, kung tama ang pagkakatanda ko, hindi kayo nagka-COVID, kayo ni Daddy. Opo, kaming dalawa po hindi. Sa bahay po namin, sa pamilya namin. Bagamat kaming dalawa po laging nasa labas, kaming swerte na lang po at Hindi kayo nagka-COVID ka lang, di ba? Oo, hindi po kami. Na-expose kayo na, nakikita ko pa yung mga post ni Doc Zar na naka-PPE pagkainit-init. Naggagamot pa din siya. Galing hindi kayo nagkaroon na. Medyo matindi pa yung COVID. Oo, ako yung nakadalawa ko muntik pang tumatlo. Nakadalawa yan? Dalawa. Oo, ang hirap nun. Para yung kinakalan, meron ding mikrobyo ba? Thank you, Consalnes. Halika dito at makikipagpento ka, ate. Baba mo na. Oras na sa mga panahon, Messi po. Tingnan mo yung mga namamali mo sa Maynila. Naulan, arawin. Oo, lalakas ng katawan, Kinukurot ko pa yun. Kasi tinitingnan ko talagang bata Kami ni Mayor, tuntua si Carlo. Nung kampanya, nagulat ako, punta kaming district hospital, COVID, panang kasagsagan ng COVID. Nandun na siya sa loob. Kaming mga kasama niya, ayaw namin pumasok. Tinawag si Mayor Lem. Nandun siya sa loob. Tara, ika dito. Kinakawayan kami. Ayaw namin. Napilitan kami pumasok. Mag-isa lang siya. Naka-face mask naman siya. Siyempre, kailangan. Pagpasok mo ng district. Tapos, pagpasok niya doon sa bawat room, may mga plastic ba na nakaharang doon sa tinanggal niya yun at saka niyakap yung mga pasyente. Sabi ko. Tapos, siyempre, natatakot ako kasi nga COVID yun. May marami nang namamatay. Papasok kami sa sasakyan. Inaalok ko ng alcohol. Sabi niya, Tol, hindi, okay lang. Ganyan siya. Nag-alcohol naman siya, pero hindi yung tipong parang diring-diri siya. Talagang bilib ako sa ni Mayor. Alam mo nung